Welcome! Ito na po ang part 4. Hi Aldo! Miss Reyes is calling. Hi ma'am! Masiglang bati ni Aldo. Remind lang kita about our date tomorrow ha. I borrowed my dad's SUV. Punta tayo sa Tagaytay, sa Twin Lakes at ikaw ang mag-drive. Yaya ng magandang guro. Sure ma'am. So what time ako pupunta sa inyo? Tanong ni Aldo. Make it early. Okay sa'yo 7 a.m.? Okay ma'am. Nandyan ako bukas before 7 a.m. Paninigurado ni Aldo. Good. See you then. Masayang pagsasarado ng usapan ni Miss Reyes. Masaya din si Aldo. Na-miss niya ang KMU kahit na maghapon na may naganap sa kanila ni Natalie. Mahal niya ang guro. 8:00 pa lamang ng gabi ay handa nang matulog si Aldo bilang paghahanda sa lakad nila ni Miss Reyes. Nang tumunog ang kanyang cellphone, si Natalie tumatawag. Nagpalitan sila ng number kahapon. Aldo, kamusta? Grabe sakit ng katawan ko. Talaga ba Natalie? Kailan kaya ulit? Next Saturday, game ka? Of course, game na game ako. Paano naman yung bugok mong BF? Hay nako, baka i-break ko na lamang ang lokong yun. Walang sinabi yun compared sa'yo. Sure ka? Nako, baka malaman niya ang nangyari ha. Baka naman ibagsak ako nun. Don't worry, hindi niya malalaman. Hindi ko naman sasabihin sa kanya O sige na, matutulog na ako Natalie. Maagang nakatulog si Aldo. At maaga rin siyang nagising. Masaya siya at may siglang nararamdaman. Naligo, nagbihis, uminom ng kape at pumunta na sa bahay ni Miss Reyes. Maaga siyang nakarating. 6:40 pa lang ng umaga. Subalit handa at naghihintay na ang magandang guro. Magiliw na binati ni Aldo ang magulang ni Miss Reyes. Good morning po. Ano po ang curfew ni Ma'am Mr. Reyes? Magalang na tanong ni Aldo sa ama ng guro. Naku, ang tanda na niyan, wala ng curfew. Sabat naman ni Mrs. Reyes. Pero mabuti iho makakabalik kayo ng bago dumilim. Ang pakiusap ng ama ng guro. Masusunod po, bago mag-alas 5 ay makakabalik na kami. Ang magiliw na tugon ng binata. Inalalayang sumakay ng binata ang dalaga. Nakahapit na pantalon at puting shirt na may collar ang dalaga. Litaw na litaw ang kagandahan. Hindi maiwasan na mapatitig si Aldo. Umupo si Aldo sa driver's seat. Pinag-aralan muna ang mekanismo ng SUV. Napagkasunduan nila na daanan ang Lemery Tagaytay Road paakyat sa Tagaytay dahil mas maganda ang view doon. 8:30 pa lang ng umaga ay nasa may Twin Lakes na sila. Nagpark sila sa harapan ng commercial center at pumasok sa isang restaurant na nagsiserve ng breakfast. Naupo sila sa open veranda. Tanaw na tanaw ang Taal Lake at volcano. Malamig ang simoy ng hangin. Medyo nalamig si Miss Reyes kaya agad na pinatong ni Aldo sa balikat nito ang kanyang dalang jacket. Ginawaran naman siya ng dalaga ng napakatamis ng ngiti at thank you. Umorder ng beef tapa at sinigang si Aldo at blueberry pancake naman si Miss Reyes. Parehong barakong kape ang kanilang napili. Masayang kumain ng dalawa at paminsan-minsan ay tinitignan ang magandang tanawin habang nagkukwentuhan. Pagkatapos ng almusal, umorder ulit sila ng inumin, orange juice kay Miss Reyes at barakong kape muli kay Aldo. Aldo, may sasabihin ako sa'yo. Panimula ni Miss Reyes. Napaupo ng tuwid si Aldo at matamang naghintay kung ano ang sasabihin ng dalaga. Kasi si Mr. Bulaklak, may ginagawa siya. Anong ginagawa niya sa'yo? May galit na tanong ni Aldo. Hindi na pinatapos muna ang sinasabi ng guro. Nothing major pa naman pero is making my life uncomfortable. Ang payo ng mom ko na huminto na muna sa pagtuturo di second sem at ipurso ang aking master's up to doctorate na kailangan kong tapusin para maging licensed psychotherapist ako. Paliwanag ng dalaga. Tahimik lamang si Aldo
at panay ang higop ng kape. So I assume, babalik ka sa Manila to pursue your studies? Ang nasabi ni Aldo habang nakatitig sa tasa ng kape. Oo, babalik ako sa UP. Paano tayo? Ako? Mahinahong tanong ni Aldo. MU pa rin tayo and I will go home every weekend para magkita tayo. Umiiling-iling si Aldo. Mahirap yun ma'am. MU tayo. Wala pang real commitment tapos magkakalayo. Sabi nga, absence makes the heart grow fonder for another. Nagulat si Miss Reyes sa sinabi ng binata. So it means, papalitan mo na agad ako? Tanong ng guro. Hindi ako, ikaw ma'am. Sagot naman ni Aldo. Me? Miss Reyes incredulously asked. Ma'am, isa lang akong estudyante. Wala pang ipagmamalaking natapos sa trabaho. Ano ang laban ko sa mga taga Manila na mamimit mo na professionals or nagpupurso din ng mga advanced degrees? Isa lang akong hamak na probinsyano. Ang malungkot na paliwanag ng binata. Natameme si Miss Reyes. May punto si Aldo at ang dahilan kung bakit hanggang MU lang muna sila ay ang kanyang plan and dream na makuha ang master's at doctorate degrees. Ayaw niya munang mag-BF, ayaw niya muna ng commitment. Uminom ng juice si Miss Reyes, tahimik at hindi makatingin kay Aldo. Mahal kita ma'am, kaya hanggang halik lang yung nagagawa ko sa'yo dahil ayoko makahadlang sa pangarap mo. Kaya alam mo na minsan ay hindi man lang ako humiling o nagpaparinig sa'yo sa bagay na iyon kasi alam ko namang makakahadlangin sa pangarap mo. Next sem pa naman yun Aldo, wag na muna nating isipin. Ang tanging nasabi ni Miss Reyes. Okay ma'am. Maamong tugon ni Aldo. Tumayo sila at muling tinignan ang magandang tanawin. Inihilig ni Miss Reyes ang kanyang ulo sa balikat ng binata at niyakap ang braso na to. Ang ganda nilang tignan. Siguradong naiinggit ang ibang tumitingin sa kanila subalit hindi alam ang hapdi ng kalooban na nararamdaman ni Aldo sa pagkakataong yun. Nagpunta din sila sa Sky Ranch at sumakay sa giant Ferris wheel. Mabagal ang galaw ng Ferris wheel. Nakatingin lang si Aldo sa paligid habang sila ay tumataas. Walang imik, malungkot ang mga mata. Aldo, kausapin mo naman ako. Ang pakiusap ni Miss Reyes. Sorry ma'am, hindi ko lang naman mapigilang malungkot. Ang naisagot ng binata. Damang-dama ng dalaga ang kalungkutan ng binata. Aldo, sasaya ka ba kung ibibigay ko na sa ito? Para bilang patunay na hindi naman kita ipagpapalit. Ang biglang sabi ni Miss Reyes na labis kinabigla ng binata. Bilog na bilog ang mga mata na to. Hindi makapaniwala sa narinig sa guro. Napalunok na lamang bago nagsalita ito. Ma'am, yan ang gustong gusto kong mangyari. Hindi ako magsisinungaling sa'yo pero ayokong gumawa ka ng isang bagay na maaari mong pagsisihan in the future. Kaya hindi ko magagawa yan ma'am. Humanga ng gusto si Miss Reyes sa maturity and selflessness ni Aldo. Yumakap siya sa binata at hindi na malayan nang nakababa na sila at nakabukas na ang gate at pinalalabas na sila ng operator. Ay, sorry. Ang tanging naging reaksyon ni Miss Reyes. Nakayakap si Miss Reyes sa tagiliran ni Aldo habang sila'y lumakad palayo sa giant Ferris wheel. Nagpunta naman sila sa Taal Vista Hotel at doon nag-buffet lunch. Lahat ng gastos sa araw na yun ay sagot ni Miss Reyes. 2:00 ng hapon nang nagayang bumalik sa Batangas City si Aldo. Ayaw pa sana ni Miss Reyes pero napansin niya na desidido na ang binata. Pinipilit ni Aldo na maging masaya ang kanyang pagsasalita habang siya ay nagmamaneho. Pero halata pa rin ang lungkot dito. 4:00 ng hapon ay nasa bahay na sila ni Miss Reyes. Nagulat pa ang mga magulang nito sa maaga nilang pagdating. Agad na nagpasalamat ang binata at nagpaalam kay Miss Reyes at sa mga magulang na to. Bagamat nagtataka, hindi na lamang nagtanong ang mga magulang ni Miss Reyes. Lulugulugo ang binata habang nakasakay ito sa jeep pauwi sa kanila.
Biglang nakatanggap siya ng text mula kay Natalie. Anong ginagawa mo now, Aldo? Wala naman. Meet tayo tonight. Sunduin kita. Akala ko ba magkikita kayo ni Sir Leo at may gagawin kayo? Yun nga napaka-selfish naman niya. Hindi man lang ako inisip. Meet tayo, I need you tonight. Okay, pick me up sa tapat ulit ng Jollibee. Salamat. I'll be there in an hour. Overnight tayo ha. Medyo sumigla ang disposisyon ni Aldo. Kailangan niyang libangin ng sarili. Nang makarating ng bahay, ay agad na nag-shower at nagpalit ng damit. Naglagay sa backpack ng isang boxer at t-shirt kasama ang mga toiletries, pati isang maliit na bote ng baby oil. Nagpaalam sa kanyang ina na aalis muna at kinabukasan babalik. Hindi na nakapag-usisa pa ang kanyang ina. Tamang-tama, na halos magkapanabayan lamang na dumating sa meeting place si Aldo at Natalie. Lumipat sa passenger seat ang dalaga at umupo si Aldo sa driver seat. Nakamaikling short at tank top lang si Natalie. Pinagtitinginan siya ng mga nasa loob at labas ng Jollibee nang lumabas siya ng kotse para lumipat sa passenger seat. At ang ganda naman kasi ng dalaga at ang sexy. Ang ganda mo naman, ang sexy mo pa. San tayo magandang binibini? Tanong ni Aldo bago pa andarin ang kotse. Salamat Sa hotel sa Calamba na lang. Hindi pwede dito sa Batangas at lalong hindi pwede sa Lipa. Dami nating mga kakilala dito at doon. Medyo matraffic, kaya 7:00 na ng gabi nang sila'y makarating sa hotel bago pumasok sa Calamba town proper. Nag-check-in agad sila at umorder ng pagkain. Kain ka ng marami, Aldo ha, para naman may energy ka. May pagkapilyang sabi ni Natalie. Bagamat pagod, ay may dinadala pang mabigat sa dibdib. May pagmamalaking sumagot ang binata. Tatagal ako for sure, pero baka naman ikaw ang mag-give up. Yabang naman na to. Halika nga dito, kiss me. Utos ng dalaga. Naghugpong ang kanilang mga labi. Hindi sila nagmamadali. They have the whole night. Grabe ka talaga, Aldo. Ang nasabi ng dalaga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagtitikan sila habang nakatayo. Kapwa nangungusap ang mga mata. Walang imikan at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Room service. Hay, istorbo naman. Pamaktol, nasabi ng dalaga. Nagmadaling ayusin ang kanilang sarili at binuksan ni Aldo ang pintuan. Ipinasok ng 2 hotel staff ang mga pagkain na kanilang in-order, pasta carbonara, salt and pepper fried chicken at isang turkey sandwich with mango milkshakes. Titig na titig kay Natalie ang isa sa mga nag-deliver ng pagkain. Mukhang nabighani ito sa kagandahan at kaseksihan ng dalaga. Ang iksi kasi talaga ng short na to. O pare, dito ang tingin. Baka mabitawan mo yung plato. Puna ni Aldo. Sorry po sir. Paumanhin naman na to. Tinawaan na lamang ito ng binata na may kasamang ngisi. Nagtawanan sina Aldo at Natalie paglabas ng servers sa room. Masarap ang kwentuhan habang kumakain. Labis ang pagkutsa ni Natalie laban sa kanyang nobyo na si Mr. Bulaklak. Wala daw itong kalatoy-latoy. Walang panama talaga kay Aldo. Pagkatapos kumain ay sabay silang nag-toothbrush at sabay ding naligo. Nang matapos ay inakay ni Aldo si Natalie papuntang kama. Dahan-dahan itong hiniga. Pinagmasdan ng binata ang kagandahan ng dalaga. Sa isip niya, talaga namang sinuswerte ako. Hindi niya maubos maisip na ang maladyosang babaeng ito ay papatol sa kanya. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik si Aldo. Mabilis nang nilapit ang labi niya sa dalaga. Ang dalaga naman ay hindi malaman ang gagawin dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang nararamdaman. Wala na makakapigil sa kanila ng mga oras na iyon. Tila parang mga baliw at gigil. Hindi nga nagtagal ay naabot nila ang rurok. Kamuntikan pang masira ang kama.
Bagsak pareho at pawisan. Pagkatapos nun ay sila'y nagngitian. Salamat talaga Aldo ha. Hindi ka talaga selfish. Natalie, hindi tayo bagay. Career woman ka na. May mataas na posisyon sa bank. Napakaganda at napaka-sexy. Samantalang ako, hindi gwapo. Estudyante pa. Hindi nakakaangat sa buhay. Huwag mo minamaliit yung sarili mo Aldo. Hindi ka nga gwapo as in pretty boy. Pero kaming magaganda talaga. Ayaw namin sa pretty boys. Kasi gusto namin na sa amin lang nakatingin. At in 3 semesters, makakatapos ka na sa college course mo. Magiging professional ka na rin. Nauna nga lang ako sa'yo. Makabuluhang paliwanag ng dalaga. Salamat Natalie ha. Naku, wala yun Aldo. At muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Uhaw at parehas nagigil ang dalawang ito. Kaya naman, mabilis nilang narating ang kanilang nais lakbayin. Good morning. 1 o'clock na. Bulong ni Aldo kay Natalie. Ha, sarap ng tulog ko. As far as I could remember. Ito yung pinakamasarap kong tulog. Patotoo ng dalaga. Aldo, gusto mo ng wine? May dala ako. Yaya ni Natalie. Yeah, tara. Sagot ni Aldo. Inilabas ni Natalie mula sa kanyang malaking bag ang isang bote ng red wine. Binuksan ni Aldo at naglagay sa 2 baso. Nag-toast pa ang dalawa in celebration. Masayang-masaya ang dalaga samantalang ang binata ay malaki ang nabawas sa bigat na dinadala. Naubos nila ang red wine. Nahigang muli, nagyakap at muling nakatulog. Muling nagising si Aldo, 4:00 ng umaga. Tinitigan niya ang mahimbing na natutulog na dalaga sa kanyang tabi. Napakaganda ni Natalie. Paulit-ulit niyang naiisip. Sa katunayan, mas maganda si Natalie kay Miss Reyes. Ito na lang kaya yung gawin kong nobya. Isip ni Aldo. Pero naisip niya rin na napaglaruan na ito ni Mr. Bulaklak at ng unang BF na to. At paano siya makakatiyak na hindi ito papatol sa iba? Tulad ng pagpatol sa kanya gayong may BF naman ito. Naisip niyang muli si Miss Reyes. Mahal niya ito subalit may malaking duda kung mahal siya na to. Marami at malalaki ang plano sa buhay ng gurong ka-MU. Wala siyang puwang sa buhay nito ngayon. Maliban marahil sa pagiging tagapagtanggol at kaibigan. Napagpasya niya na puputulin na niya ang pagiging magka-MU nila ni Miss Reyes para mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Si Natalie, well, pwede namang magpatuloy ang kanilang ginagawa. Gumalaw si Natalie at nagmulat ng mata. What time is it, Aldo? It's 4:10 a.m. Lumiya dito at nag-inat. Lalong tumingkad ang kagandahan na to. Aldo, tara ulit. Ang pakiusap ni Natalie with a sweet smile. Umisi si Aldo na parang sabik na sabik. 5:30 na ng umaga. Alam ni Aldo na magliliwanag na at kailangan ng humanda sa pag-alis. 9:00 ng umaga ang pasok sa trabaho ng bank manager at siya naman ay 10 a.m. ang unang klase. Magbabiyahe pa sila. Alam mo Aldo, spoiled ako ng family ko. Lahat halos ng gusto ko nasusunod. Pati si Leo, basta gusto ko sinusunod niya. Pero pagkasama ko ikaw, gusto ko na sundin ang gusto mo. Ang dami nating ginawa at pinagawa sa akin na kahit sa panaginip ay hindi ko inaakalang kaya kong gawin pero nagawa ko lahat. Mahal na yata kita kahit ilang araw pa lamang tayo magkakilala. Hindi ako liberated na klase ng babae. 2 pa lamang ang naging BF ko sa buong buhay ko. Huwag mo kong bibitawan ha, Aldo. Ang paliwanag at pakiusap ng dalaga. Paano naman si Mr. Bulaklak, yung BF mo? Tanong ni Aldo. Nakaisip ako ng plano. Kukumprontahin ko siya sa picture na sinend mo sa akin, tapos makikipaghiwalay ako sa kanya. Siya ang lalabas na may kasalanan. Ang sagot ng dalaga. Kailan mo naman to gagawin? Soon my love, very soon. Natahimik ang binata sa narinig. And Aldo, I will support you financially sa studies mo at bibigyan kita ng monthly allowance.
Ha? Wag, hindi mo naman kailangan gawin yan, Natalie. At nagiging sugar mommy pa kita eh. Ang bata mo pa, 27 ka pa lang. Basta, magtatampo ko ng gusto pag tinanggihan mo yung offer ko, love. Natalie insisted. Hindi na tumutulang binata dahil haba lamang ang usapan. Nakarating sila sa lipa at nagpababa si Aldo sa may sakay ng bus upang maghintay ng masasakyan papuntang Batangas. Nang nakaupo na si Aldo sa bus, chinek niya ang kanyang cellphone. Nakita niya ulit ang notification. 5 missed calls at 5 message mula kay Miss Reyes. Aldo, I'm trying to call you but you're not picking up. Galit ka ba sa akin? Please, wag ka na magalit. Plans pa lang naman yun. Aldo, baka tulog ka na. See you tomorrow sa school na lang ha. Tinawagan ni Aldo si Miss Reyes. O Aldo, salamat naman at tumawag ka. I'm getting worried na. Masayang sabi ng guro. Sorry ma'am, nakatulog ako ng maaga last night. Huwag kang mag-sorry Aldo. Ako dapat ang mag-sorry dahil I ruined our day yesterday. Paliwanag ni Miss Reyes. Let's have a lunch mamaya. Treat ko. Aniyaya na magandang guro. Sige po ma'am. Nakarating si Aldo sa school ng alas 9. Dumaan siya sa karinderya sa labas ng school campus at doon nag-breakfast. Hindi makakonsentrate si Aldo sa klase niya sa kakaisip na mga sinabi ni Natalie. Nahumali na yata sa akin na magandang bank manager. Magiging complicated ang buhay ko na to. Alas 12:30 ng tanghali, nagkita si Aldo at Miss Reyes sa isang pizza restaurant hindi kalayuan sa university. Agad yumakap ang guro at hinalikan sa pisngi si Aldo. First time na mangyari in a public place. Medyo na-conscious ang binata at nagpalinga-linga. Tiniyak na wala silang kakilala sa loob ng restaurant. Magkatabing naupo ang dalawa sa cubicle sa may sulok. Pagkatapos maka-order, humawak agad si Miss Reyes sa braso ni Aldo at hinimas-himas yun habang pa-side view na nakatitig sa binata. Medyo tumagilid ng upo si Aldo upang mapaharap sa guro at tumitig din. Nangungusap ang kanilang mga mata. Aldo, wag ka na magalit ha. Malambing na suyo ni Miss Reyes. Hindi naman ako galit ma'am at hindi ako magagalit sa inyo kahit anong gawin nyo. Nalungkot lang talaga ako kahapon. Feeling ko para ako namatayan. Sorry Aldo hindi ko intensyon na saktan ka o bigyan ng kalungkutan. Sabay yakap at halik sa pisngi ng binata. Nakangiti si Aldo habang sila'y nag-uusap. Pakiramdam niya ay mahalaga siya sa guro. Ma'am, okay na sa akin na ipursu mo yung masters and doctorate mo. Basta dalawin mo ko every weekend as you promise ha. May siglang sabi ng binata. Talaga Aldo, ang bait mo talaga. Napaka mapagbigay. Pero hindi pa naman final yung plan na magpursu ako ng further studies. Ang tugon ng magandang guro. Matuloy ka man o hindi, magiging masaya ako for you ma'am. Muli siyang niyakap ng dalaga at hinalikan. This time ay sa labi. Kahit na mabilis ang halik sa labi, gumuhit pa rin ito sa kalamnan ni Aldo at nagpapitlag sa kanyang nararamdaman. Tamang-tama ang pagdating ng large super supreme pan pizza na kanilang in-order sa kanilang pagkalas sa pagkakayakap. Nagngitian pa ang dalawa na parang sinasabing, oops, munti ka na tayong mahuli na naghahalikan na. Naging masaya ang kanilang pag-uusap at pagsasalo sa pagkain. Naisip ni Aldo habang umunguya at nakatitig kay Miss Reyes. Ito yung klase ng babaeng gusto kong maging asawa. Sana mahal rin niya ako ng tunay. Aldo, baka naman matunaw ako sa pagtitig mo sa akin. Puna ni Miss Reyes. Pareho silang napatawa. So ma'am, MU pa rin po ba tayo pag nag-stop ka ng magturo next sem? BF na kita sa last day ng pagtuturo ko. Malambing na sabi ng guro. Talaga ma'am? Yes, at pag BF na kita, wag mo na ako matawag-tawag na ma'am ha? Yes ma'am. At muling nagtawanan. Masayang masaya si Aldo ng mga oras na iyon. Umaasam na hindi na siya panakip butas. Sabay silang bumalik sa university campus.
Nakita sila ng tropa ni Aldo. Aldo, nakita mo ba yung GF ni Mr. Bulaklak? Ang ganda tol. Pinuntahan si Sir at tinaway. Umalis na ba? Tanong ni Miss Reyes. Hindi pa yata ma'am. Aldo, ihatid mo ko sa faculty. Yes ma'am. Ngiting sagot ng binata. Naglakad sila papunta sa faculty. Kasunod ang buong tropa. Maliban nga lang kay Presi, parang mga security. Papasok sila sa faculty at palabas naman si Natalie. Nagkasalubong sila sa may pintuan. Parehong nagulat pa sina Aldo at Natalie pero hindi sila nagpahalata na magkakilala. Napatingin si Natalie kay Miss Reyes at nag-double take. Parang ikaw yung teacher sa picture na kalandian ni Leo ah. Pag-akusang sabi ni Natalie. Picture? Kalandian? Excuse me? Offended na sagot ng guro. Heto oh. Sabay pakita ng feature ng bank manager sa guro. Picture na kuha ni Aldo nang hinawakan ni Mr. Bulaklak ang braso ni Miss Reyes. Sino nagbigay sa'yo niyan? Yan yung isa sa mga accusations na hinaharas ako ni Mr. Bulaklak. Boyfriend mo pala yun? Pagsabihan mo na tigil-tigilan niya ako. Biglang tumingin si Natalie kay Aldo. Tinignan mula ulo hanggang paa. Sino ka naman? Tanong nito sa binata. Sa isip ni Aldo, galing umarte ng babaeng to. Pang-award. I'm a student here ma'am. At totoo po yung sinasabi ni Miss Reyes. Patotoo ng binata. Okay, maniniwala ako. I think naman, hindi magsisinungaling ang machong tulad mo. Sabay kindat kay Aldo. Napasimangot naman si Miss Reyes. Umalis si Natalie. Pero lumingon pa ito at binigyan ng matamis o malanding ngiti si Aldo. Titig na titig ang mga estudyante habang pinapanood ang malamodelong paglalakad ni Natalie. Ang ganda at ang sexy naman talaga ng bank manager. Bakit ka nakangisi dyan? Enjoy na enjoy ka nang initian ka at kinindatan ng babaeng yun. May selos sa tono ng boses ni Miss Reyes. Uy, lagot na si Aldo. Sabi ng isa niyang tropa at kasunod ng tawanan. Mga loko, alis na tayo. Mag-usap na lamang tayo mamaya. Bulong ni Aldo sa guro. Okay pero umayos ka ha? May selos pa rin na sabi ng guro. Yes ma'am. Tanging naisagot ng binata sabay tulak sa tropa na kumantsaw sa kanya. Napanood pala ni Presi ang lahat ng nangyari. Kunyari pang hindi magkakilala. Lagot ka sa akin Aldo. Ang nasa isip ni Presi. Aldo, saglit lang. Tawag ni Presi kay Aldo. Lumapit dito ang binata at pabulong na sinabi ni Presi. Okay yung acting nyo ng magandang chicks ha. Parang hindi kayo magkakilala. Kung hindi ko pa alam na magkakilala kayo. Kaya dapat matuloy na yung sinasabi mo sa akin ha. Kung hindi, nako, lagot ka. Pananakot ni Presi. Hindi naman kaagad nakasagot si Aldo. Tinitigan ang tropang si Presi. Bina-blackmail mo ba ako, Presi? Oo, kasi hindi mo naman ako papatulan kung hindi kita iba-blackmail. O sige na bukas ng gabi. Ikaw ang magbabayad sa room ha? O ba, siguraduhin mo lang nasisipot ka. Kung hindi malilintikan ka kay Miss Reyes. Ikaw rin. Muling pananakot ni Presi. Sure nasisipot ako bukas ng gabi. Paniniyak naman ni Aldo. Naguguluhan sa kanyang complicated na situation. Pumunta si Aldo sa library at umupo sa scheduled na table. Hindi pa siya nagtatagal na nakaupo. Isang kamay ng babae ang humawak sa kanyang balikat. Aldo, bulong ng babae. Kilala niya ang boses na to. Lumingon si Aldo at tumingala upang makita kung kanino ang kamay na nasa balikat. Lynette? May pagkabiglang usal ng binata. Naupo sa tabi ni Aldo si Lynette. Inilapit ang mukha nito at saka bumulong. I miss you Aldo. Lynette, makita tayo ng BF mo. Absent siya ng 1 week. Nasa Guam si Reggie kasama ang buong family niya. May clan reunion. Kaya pala malakas ang loob nitong kausapin ako. Wala ang BF. Ang saloobin ni Aldo. Aldo, labas naman tayo this week. Let's reconnect please. Pakiusap ng kanyang ex. Napahawak ng 2 kamay si Aldo sa kanyang ulo. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Ang litong-litong iniisip ng binata.